You know, sabi ko nga kanina, you're very public and proudly public about your relationship with CJ Abad. Opo. How happy are you? How difficult was that decision to come out, you know, with a lesbian lover? Kwento. Ako, proud po ako sa kanya. Since pandemic pa po, 8 years na po kami. So, simula pa naman po nung nagkaroon kami ng relasyon. Parang open naman po ako. Hindi ka natakot? Hindi kayo natakot aminin sa publiko? Hindi po. Kasi si sa akin, CJ, hindi. di ba, he would also do content. Yes po. Yes, oo. So, yung mga sa social media, natutuwa po sila. Parang nagko-comment pa nga po na more pa, nakakatuwa yung mga vlogs nyo. So, wala naman po ako nakikita mga negative comments kasi sa family po namin, ang family niya, na okay naman po. So, bakit ako matatakot na i-open sa ibang tao? And that's what matters the Yes, most, po. di ba? Para lang, this is your opinion that I wanna get. Kapag nakipagrelasyon ang isang babae sa isang lesbian, ang iyong pananaw, lesbian ka rin ba? Depende po eh. Kasi meron ako mga kakilala na lesbian sila, nakipagrelasyon sa isang lesbian, pero parang bumabalik sa dati. Hindi, I mean, how you identify yourself is who you are. Ako, yun lang yung aking pananaw. Kung paano mo ina-identify ang sarili mo, yun. Nobody has a right to do that Yes. for you. Yes. Di ba? Opo. Kayong dalawa bilang magkaibigan, kasi you're very close, magkasabay pa, nag-away na ba kayo? Never po. Never. Parang tampuhan na maliit na bagay, tapos Opo. okay na, ganun po. Mga ano lang po, mga ilang minuto lang po. Wala Tampuhan dahil halimbawa sa... Hindi ako pinahiram ng brush. Hindi ko po siya Hindi nabilan niya- ng kape. Hindi mga ako ganun nabilan lang. ng kape, katulad kahapon. Halimbawa, may mga tampuhan at may mga away sa sex bomb na medyo hindi maliliit. Paano nyo nire-resolve as a group? As a group po, parang wala po kasing mga conflict na as a group po eh. Okay. Kung Hindi, yung mga personal na personal hidwaan, po, halimbawa. kinakausap po yung kung kanino po kami may concern. Walang may isa na nagmi-mediate, halimbawa. Kumbaga sa organisasyon, grievance committee, walang, halika kayo dito, pag-usapin ko kayo. Kasi po sa amin, kumbaga, nire-respect po nila yung bawat feelings ng isa't isa. Hindi po kami yung, dapat mag-ayos kayo kaagad niyan. Okay. Kumbaga, hinihintay po na May mga timing po kasi. parang ganun po yung sa At ang dami-dami yung mga pinagdaanan. Like si Luis, kanina, we were talking about Luis. And I think in your tour, hindi siya sumama dahil, i-correct niyo She's, ako, yes she po. converted to Islam. Islam. Yes po. Oo. Opo. Napag-usapan niyo yan? We respected po Luis, whatever her decision po in her life. Tsaka, Pero nag-uusap pa din naman. Masaya po kami kung ano yung, kung nasan man po siya Opo. ngayon. Proud po Decision kami sa niya. kanya. At buo ang paggalang. Di ba? Yes po. Importante ngayon Yes yan. po. Kailangan marunong tayo gumalang sa Yes. isa't isa. Hindi lingid sa kaalaman namin, lalo na sa ilan sa amin dito sa Fast Talk. Ako. Kasi ako'y napapaligiran ng napakaraming kaibigan ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko pa ito naitatanong. Sa inyo ba, sa Iglesia ni Cristo, bawal ba ang magkaroon ng asawa na hindi miyembro ng INC? Yeah. Bawal. Yeah, bawal. Kailangan mag-convert. Yes, Tito Boy. Oo. Ganun po sa amin. Actually, parang... Pero iba I'm nga sorry, po, pero si Kai handog din yan. handog siya. Di ba? Simula pagkabata. And very active po ang pamilya niya. So actually, yung iba pong mga sinasabi nga po sa amin, bago mo ligawan, parang better na ang liligawan mo po ay kapatid. But syempre, sa mundong ginagalawan natin, sa industriya, hindi naman po, hindi marami ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, ayun, siguro, kung paano po yung nangyari sa sitwasyon namin dalawa ni Bianca, na talagang inintay ko po na sa kanya po magmumula yung desisyon.
Pero ito, Ru, bilang aktor, is this a challenge? Problema ba? Halimbawa, marami ba ang limitasyon? Marami ba ang mga papel na hindi mo pwedeng gampanan dahil sa Iglesia ni Cristo ka? But I'm gonna be honest, Tito Boy. Of course, challenging siya sa pagiging isang aktor. I mean, syempre, bilang isang aktor, hindi ka lang naman umaarte. Marami rin po mga tao na naglo-look up sa'yo or nagsisilbing inspirasyon ka. At marami po sa mga tagahanga ko ay miyembro po ng Iglesia ni Cristo. So, syempre, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay mauunawaan po nila kung ano po yung ginagawa namin bilang isang aktor. So, ang ginagawa ko na lang po, bago pa po namin gawin ng isang proyekto, magkakaroon po kami na, let's say, para mag-uusap-usap kami ng production, mag-uusap-usap kami ng directors, kung ano po yung mga hanggat maaari maiwasan. Pero I wouldn't say na limitasyon siya kasi pwede naman po yung ipagpaalam. Pero totoo po yan, marami na pong mga bagay na natanggihan ko just because of my faith. Ano ang bawal? Bawal kami mag-endorso ng alak, bawal kami mag-endorso ng sugal. You're an actor. Yeah. Ang isang artista is expected to do diverse roles. Yes. Can you play, halimbawa, a Catholic or a Muslim? Yeah, actually, I did a project. Hindi pa po pinapalabas. Ito yung Los Salvajes Bravos. And then, sa pelikula po na ito, parang bininyagan po ako. So, doon po, kaya po pinayagan. Bininyagan ka sa anong Sa simbahan? Katoliko. Ah, okay. Opo. Kaya po yun pinayagan dahil po during that time, ang story po kasi... Pinayagan, nagpaalam ka? Yeah. Kasi po ang storya po niya, Tito Boy, kami po yung mga dinala na mga Pilipino o mga Igorot na dinala po sa Spain during the 1800s. Okay. And during that time, wala pa naman pong Iglesia ni Cristo. So, kumbaga, wala na pong magiging problema dun kasi parang ang pinoportray ko po na role ay isang role na wala pang iglesia during that time. May kinalaman sa time frame. Yeah. Ika nga, at ikay nakipag-usap sa mga tagapamahala at ikay pinayagan. Yeah, ang ginagawa ko po, Tito Boy, usually ang tawag po namin doon ay salaysay. Minsan handwritten, minsan pwede naman pong type and then ipagpapaalam mo at meron po akong gagawin na isang proyekto. Sana po maunawaan po natin na ito po ay trabaho ko bilang isang aktor and lagi naman po napapayagan yung mga ganyan. What about sensitive na mga eksena? Kissing scenes, love scenes. Pwede kang gumawa. Yeah, wala naman pong... Basta nasa konteksto. Yeah, basta nasa konteksto. Parang, yun nga po, actually, yung mga ganyan po mga eksena, hindi ko na po siya usually pinagpapaalam dahil parang, siguro, parang nakikita naman po nila na lagi ko siyang ginagawa. At bilang isang aktor, ayoko rin po talagang malimitahan yung sarili ko, lalo pat, right now, I'm in the era of, expansion and gusto kong mag-explore sa kung ano pa yung kakayanan ko bilang isang aktor. Eric, ikaw daw ito, ang may pinakamahabang listahan ng mga girls na na-link sa showbiz. O nagkaroon ng mga girlfriends. Ayun ang girlfriends. Okay. Hindi, siguro ako lang yung pinakamarupok. Ano ang iyong pananaw sa mga babae noon at ngayon? Well, paano ba? Well, hindi naman ako yung... Kasi ang dami nagkasabi, yung term na babaero. Babaero, hindi naman... Hindi ka babaero? Hindi ganun mapagbigay lang. Okay.
Mapagbigay na tayo. Hindi naman babaero, hindi ganun eh. Ewan ko, syempre, bata pa tayo noon, di ba? Ako, this is in quotes ha. Ikaw ba'y sa pakiramdam mo, napagsamantalahan ka ng mga babae? Yes, kasi may feelings ako eh. Di ba, tayo mga lalaki, di ba? Ganun naman tayo, nag-I love you tayo eh. Sila lang yung, di ba? Alam mo, ikaw, pogi ka, alam mo yan. Alam niyo lahat yan. So, ibig sabihin, pag nag-I love you, and then hindi nire-reciprocate, hindi binabalik? Sasabihin ko sana, pero wag na, baka live tayo. Okay. Punta na lang natin yung, sabi nga nila, ikaw ang may pinakamahabang listahan. Di mo lang guwapo mo, Eric. Okay, umpisan nga natin, pag-usapan natin kung anong mga naalala mo. Let's go to the first photo, please. Okay, inaantay natin. Medyo, okay. Sino yan? Si Hazel. Hazel. Si Hazel. Syempre, wala, bata pa naman kami, no? Just puppy love lang. But what do you remember? The first thing that comes to mind. Ano naalala mo? Hirap naman yan. Very beautiful, very beautiful. Very si beautiful. Hazel, yeah. Tsaka, eventually, syempre, bata pa naman kami noon. Pero we're good friends now. So, Okay. Yeah. Intense. paano? Intense kayo nun. You were intense. No. Talagang ano lang. No, Young love. Oo, mabait akong tao. Mabait akong lalaki. Natatawa ka. Okay. After Hazel, let's go to the next one. Si Claude. Ayan. Sinabi niya naman yan, di ba? So, yeah, siya yung first. Siya yung first. Your first girlfriend. Yeah. Okay. Nauna kayo bago naging sila ni Mark. Yes. Aha. Bata pa kami noon. At hindi yun problema. Sa akin, hindi. Hindi, oo. Kasi di ba may mga bro codes na dapat hindi na girlfriend ang ex ng isa. Hindi, sa akin, pag tapos na. Okay. And it didn't affect your relationship with Mark. No. Okay. So how was that? What do you remember about Clau Clau? Ano ba? Close kasi ako sa mga ate niya rin eh. Parang, ako kasi pag may girlfriend, mas more on parang kaibigan na barkada. Playful. Hirap naman ito. Namimili ka talaga ng mga salitang gagamitin. Eh, no? Hirap ito Gusto ko yun. ang hirap. Okay. Pupunta na tayo sa susunod. Okay. Okay, let's go Totoo to pala to, di ko akalain. Ay, hindi. Hindi kayo naging girlfriend? Naging Sino ni girlfriend? Jo Marie? No, we know. Pero kayo ni Abby? Hindi naging kami. Oh, okay. Hindi naging kami. Pero we were very close. Kasi syempre magkakasama kami sa Kitito Dogs, di ba? I mean, kami lagi magkakasama. Pero hindi naging kami. Oh, klaro yun. Hindi naging girlfriend ni Eric. Next! Si Joyce. Ganda pa rin. tagal na rin yun. Joyce Jimenez. Yeah, sa date. Yeah. Nahihirapan ka na naman. Oo nga, hindi ko rin akalain eh. Okay. Yeah, we dated Alam mo, before. pahirap ng pahirap ito. Nako. You dated and then? Yeah, we dated before. Cool siya. Cool. Cool siya, yeah. Gusto ko sa kanya prangka siya. Uh-huh. Kasi, di ba, lumaki siya sa Amerika. So, she speaks her mind talaga. Does it follow na madali ang paghihiwalay? Parang goodbye? That kind? Or nahirapan ka? Di ko na maalala eh. Oo. Tagal na kasi, bata pa talaga. Sige, okay. Yeah. Igagalang natin yun. Let's go to the next one. Ay, hindi. Hindi. Hindi? Hindi talaga. Parang, paano ba? We're talking about Aubrey Miles, ah? Oo. Okay. I liked her. Parang ano lang, doon pa yun. It wasn't anything, hindi talaga, paano ba? May gusto lang sa isa't isa. Alam mo, nahihirapan ka talaga, no? Ang hirap i-describe eh. Ang hirap i-describe. Pero hirap hindi malalim yung anything. MU, parang MU ba ganun. yung term? Marami nang nagdidikta. O, tumutulong na sa'yo. Oo, parang ganun. Parang MU. Pero hindi talaga umabot sa point na yung malalim or anything. Okay. Yeah. Let's go to the next one.
O hindi ka lang nahihirapan ngayon, tahimik ka na. Hindi, cute mo. crush lang dati. Crush clash. Crush lang. Uh-huh. Okay na yun. Iwan na natin sa ganun. Okay na yun. Ano, mas lalo kang kimukyut. Totoo pala yung topic, akala ko wala. Akala kasi nung sinabi na revelation tungkol sa mga naging babae sa buhay niya, akala ko baka mamaya tungkol sa mommy niya pala, sa asawa, sa... Right. Totoo pala. Totoo. Yun ang katotoo. I have no further questions. Pero, to be fair, I don't know, but somebody told me that in an interview, ito i-deny ni Tony Gonzaga. May reaction ka? Hindi naman kasi talaga. Okay. Hindi, ano lang. Oo, hindi. Tama naman yun, dininay niya. Tama ba? You're aware na she actually denied it? Sabi, wala naman kasi talaga. Okay. Tama naman talaga. Okay lang. Pero sa lahat, ng mga... Kailangan ni Eric ng tubig. We have to go to a break. Twelve, 14 years ago, 2012, kayo nanalo ng Protégé, the battle for the big artista break. Ganda ng title. It's just, bring me back to that moment nung, alam mo yung in-announce, nung nanalo kayo, Thea, Jeric. What was that experience like? Sobrang surreal po. Kasi ako, personally, during the whole competition, akala ko ako yung uuwi. Kasi wala akong confidence sa sarili ko nun. Tapos sila kitang-kita ko na very competitive yung mga kasama natin, di ba? Okay. Ikaw, Jeric? Ako, kitang-kita naman dun sa sa video. Parang hindi ako makapaniwala talaga, Tito Boy, kasi magagaling yung mga kalaban ko si Ruru and si Mikoy. So grabe, parang until the very end, close fight talaga. So Ito ba yung ang suot mo ay may bulaklak? Hindi. 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 Naka-formal ka na noon? Oo, formal. Naalala ko rin yun. But that was a pivot in your lives. From the very beginning, gusto niyo talaga mag-artista? Opo. Gusto mo talaga, Thea? Pero mahihain po talaga ako, so hindi ko tinatry. Parang biglaan lang po yung audition ko sa Protégé. As in, the night before nung audition, sinabi lang nung nanay ko na, uy, may audition sa San Pablo, tara punta tayo. Agad-agad. Mula Calamba? Opo, from Calamba, punta kami San Pablo. Okay. Ayun. San Pablo, ang talking about San Pablo, ang pamilya ni Alex Iyala po ay taga riyan. Kung hindi ho ako nagkakamali. Di ba talagang may connection pala? Winners, ika nga. Meron kayong, you always wanted to be in the business. Actually, Tito Boy, after I finished nursing, graduated nursing, parang tapos naging artista ako, nanalo ako sa Protégé. Doon ko lang na-realize na going back, since bata pala ako, parang I love being on stage. Parang kumakanta na ako palagi, parang palagi akong escort. So parang may ganun na talaga akong Escort ng mga beauty queens. Mga Santa Cruzan. Hindi, no. Ito naman. I wasn't referring to, Okay. Pero yung escort sa mga, di ba, Santa Cruzan, Yes. beauty queens, ikaw Lahat, talaga yung Tito Boy. kinukuha. Kasi, you became Ginoong Laguna in 2012. Yes. Sabi mo nga, because I hosted that. Naging kaibigan ko si Richard, si Alden, Yep. I saw Jack. Ikaw ang kasabayan mo si Sanya. Sanya. Oo, that's right. Noong kasabayan, noong Protégé, ang coach mo ay si Direk Gina. Yes po. Kayong dalawa. Yes.
Ngayon, I mean, 14 years later, ano pa ang naalala nyo? What did you learn from Gina Alahar? Ako po, binasag po talaga ako ni Nanay Gina. Kasi hindi po ako nagsasalita. Tapos, parang nilabas niya yung totoong kakayahan ko during Protege. Anong exercise ang hindi mo makalimutan, Thea? Yung pinapasigaw niya ako, parang hindi ko kayang maging, parang magmukhang pangit on screen. Parang hiyang-hiya talaga ako. Any movement na gawin ko, hiyang-hiya ako. Can you go back to that moment nung pinasisigaw ka? Sasabihan kita. Paano? Hindi nga, para katuwaan lang. Anong ipinasisigaw sa'yo? Wala, parang sabi niya lang sa akin, sumigaw ka ng, ganyan. Sige As nga. in- Chang Susan, direct. Magsasabayan kami. Sige nga. Hindi, maganda yan. Sa mga nanais maging artista. 3, 2, action! Parang mas longer yata dapat. Mas long. Paano ba, Jeric? Paano ba dapat? kailangan- Para mailabas lang. Yun! Ayun. Sabi sa akin ni Nay Gina dati, gawin mo yan, kundi pauuwiin kita ng kalamba. Di ba lalo kang siguro umangawa na, ganun. Hindi pa rin matigas po talaga yung ulo ko. Pagkatapos ninyong manalo, ano yung inyong expectations? Actually, from start hanggang sa matapos po, hindi ko alam talaga yung i-expect ko. Kasi ganun po kababa yung confidence ko sa sarili ko na wala akong ine-expect kahit sa sarili ko. Ikaw, Jerry. Sa akin din, parang it was a major turnaround, di ba? Kasi from studying nursing, tapos biglang pag-artista. So parang medyo may pagka-culture, ano pa rin, shock pa rin. Tapos parang, well, since nandito na ako, parang it was meant to be na mapunta ako dito. So, ayun na, parang minahal ko na lang din yung craft na I've learned everything. Yeah. Yes. Do you have an idea, Aura, kung bakit hindi ka tinatantanan? Siguro nga po, Tito Boy, dun po about talaga sa nangyari nung 2023. Oo. Feeling ko po, Tito Boy, hindi po naliwanagan or hindi ko po sila nabigyan ng sorry, Tito. Sapat na paliwanag, sapat na kwento para mas maunawaan ng lahat. Ikwento mo lang ang kaya, ikwento mo lang ang pwede. Ano ang nais mong sabihin tungkol doon sa naganap sa bar na yon sa poblasyon noong 2023? At alam natin din na ito'y naayos na. Oo. Just tell us what you can. Yung nangyari po noon is matagal na pong tapos and yung mga cases po dismissed na and halos isang taon ko po hinarap yung kaso and humingi po talaga ako ng tawad sa lahat po ng involved privately Oo. at nag-take po talaga ako ng accountability and it took me more than a year para talaga maka-move on and para mag-start ulit sa pagkakamaling nagawa ko na yun. Yeah, and you posted an open letter kung tama ang aking pagkaalala. Yes po. You apologized. Yes. Oo. Siguro po yung open letter na yan, hindi po nakarating sa maraming tao. Pero yes po, bago po ako mag-post ng open letter, minake sure ko po talaga na naayos na siya privately, Tito Boy. And minake sure ko po, Tito Boy, na okay na po yung lahat bago po ako mag-post ng open letter na yan. Was that public apology part of the agreement?
Hindi po. Ano po yan? Galing sa'yo? Choice ko po talaga yan. And reflection ko po yan after lahat ng nangyari. Aura, may mga pagkakataon ba, lalo na sa gitna ng intense, massive bashing, na sinasabi mo sa sarili mo, ayoko na? Pinagdadaanan mo yan? Araw-araw po. Alam po ito ng mga kapatid ko and even ng mga friends. Kahit ano po kasi try ko talaga. After nung nangyari, Tito Boy, isang taon bago ako ulit tumarap sa tao, bago ako i-continue yung pag-aaral ko. Nung kinontinue ko pag-aaral ko, hanggang sa makagraduate ako ng senior high school, may nasasabi pa rin yung mga tao sa akin. And even now na pinagpapatuloy ko lang lahat ng mga magagandang nasimulan ko after ng pagkakamali ko, madami pa rin sila nasasabi. Up until now po na nag-aaral ako, lalo na ngayong college, araw-araw po, ayoko na po talaga, pero ang iniisip ko po kasi yung mga kapatid ko, yung parents ko na hindi ako sinukuan, na yung lumalaban para sa akin. Sila po yung nagiging motivation ko. Pero kung ako lang po, Tito Boy, ayoko na talaga kasi wala eh, kahit ano naman po gawin ko, parang wala lang po eh. Ano ang pinakamahalagang leksyon na patuloy mong natututunan dito? Pinakamahalagang leksyon, Tito Boy, siguro is yung hindi ka i-define ng pagkakamali mo. And yung pagkakamali mo, kailangan matututo ka talaga doon. And kung talagang nagsisi ka, hindi mo na siya uulitin. At doon ko po masasabi, Tito Boy, na totoong nagsisi po talaga ako sa nangyari. Kasi hindi naman na po siya naulit. And gusto ko lang pong ma-realize ng mga tao at ipaalala sa kanila na I was just a kid. I was just a teenager. 19 years old lang po ako nung nangyari lahat yun. So lahat po ng pinagdaanan ko na yun, sobrang bata ko lang po. At hanggang ngayon po, Tito Boy, hanggang ngayon tinatry ko po maging better every day. And yun po yung pinakamalaking leksyon sa akin. Let's go.